Marami pong salamat. Manatili po tayong nakaharap sa ating bandila para sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Ginang Maricris Murillo, punong guro ng San Lorenzo Ruiz Senior High School. Taas natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay nating bigkasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Marami pong salamat, Binibining Makawili. Ngayon naman po ay tinatawagan namin ang punong guro ng Eusebio High School, si Ginoong Gilbert Inocencio, para sa panunumpa ng Lingkod Bayan. Requesting everyone to please raise your right hand and repeat after me. Panunumpa ng Lingkod Bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan, at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan ko at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon na makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihanawa ako ng may kapal. Maraming salamat po, Sir Gilbert. Ngayon naman po ay ginugunitan natin ang mga sumusunod. Medical Technology Week, Proclamation Number 1181 Series 1973. Design Consciousness Week, Proclamation Number 1259 Series of 1974. National Building Management Industry Week, Proclamation Number 12 Series 1998. Chemical Engineering Week, Proclamation Number 1365 Series of 2007. Third Monday of September, World Health Day, Proclamation Number 144 Series 963. September 19, Civil Service Commission, Public Law Number 5 of 1900. Law Day, Proclamation Number 1477 Series 1975. Medicine Week, Proclamation Number 439 Series of 1957. Ngayon naman po ay tinatawagan natin si Ginang Cheryl T. Gayola, pansangay na tagapamanihala ng Sangay ng Pasig, para sa kanyang mga paalala. Sa atin pong Honorable Mayor Victor Marejes Soto at sa atin pong Vice Mayor Robert Jaworski Jr. kasama po ang Sangguniang Panglungsod. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nais pong ipabatid at iparating po sa inyo ang aming pasasalamat na natapos na po ang distribution ng atin pong 1,500 na transportation allowance para sa lahat po ng mga mag-aaral ng Pasig. Natapos na rin po, Mayor, ang distribution ng atin pong cash incentive para sa ating mga mag-aaral na mayroon pong honors.
at natapos na rin po ang distribution ng atin pong mga pagkain, suporta para po sa malusog na batang Pasigueño. Pinaaabot po namin sa atin pong punong lungsod at sa kabuuan po ng ating sanggunian ng amin pong pasasalamat sa lagi po ninyong suporta para sa mga mag-aaral ng Pasig. Ngayon din pong araw, Mayor, ay narito po ang 204 na mga bagong guro na ngayon pong araw ay alam kong masayang-masaya dahil kami po ay makikiusap na sila po ay makapag-oath taking po sa inyong harapan ngayong araw bilang atin pong ganap na pagtanggap bilang mga bagong lingkod bayan po ng Pasig City. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga. Maraming salamat, Ma'am Cheryl T. Gayola. Kaya hindi po, aming samantala ng pagkakataon para pasalamatan ang sina Attorney Jeronimo U. Manzanero, OIC, City Transportation Development and Management Office. Gayun din po ang ating Schools Division of Pasig City, headed by Schools Division Superintendent, Ma'am Cheryl T. Gayola, Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Carolina T. Rivera. Gayun din po sa ating dalawang Chief, SGOD Chief Dr. Victor M. Habenya, CID Chief Dr. Manuel A. Laguerta, mga punong guro sa pangunguna ng ating Ma'am Emily T. Medina and Sir Gilbert O. Inocencio, kayo din po sa ating mga guro na kasama po ngayon. Muli, ako po inyong lingkod, Ginong Joel M. Armas mula sa Kalawan Elementary School. Ako naman po si Ginang Annalie F. Aquino sa Maybunga Elementary School Annex. Kami ang mga naging guro ng palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po. Ngayon naman po ay pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin si Mayor Vico Soto. Salamat, Ma'am Annalie. Salamat din po, Sir Joel. So medyo hinahanap ko po si Sir Cesar na mag-host. Magandang umaga, Ma'am Cheryl, sa lahat ng mga opisyalis natin ng DepEd SDO Pasig. Magandang umaga din po kay Vice Mayor Dodot Jaworski, sa ating buong City Council. Ma'am Cheryl, napansin ko po, pagka mga principal po yung nandito sa entablado, mas behave po ang ating mga konsehal pag flag raising po natin. Ano? Magandang umaga din po sa mga kasama natin mula sa NGA, sa PNP, BFP, and BJMP. Magandang umaga po sa ating mga bagong guro. Kamusta po kayo? Congratulations po. Welcome to Pasig at munting ako makalimutan ng ating City DMO. Good morning din po. Nasaan yung mga staff natin ng City DMO? Nasaan? Ayun, nandun sa dulo. Hello po sa inyo. Nandyan ba si na Ma'am Karen? Hello. Sa dulong-dulo po kayo Binabantayan niyo ba yung mga bus natin? Kayo nandyan. Ngayon, siyempre sa ating mga bagong teachers ito sa Pasig, kami sa lokal na pamahalaan, kasama sina Vice Mayor, ating mga konsyal, pati na rin ang ating congressman. As much as we can, we will support our teachers. Kung anong pwedeng gawin para makatulong ay nandito lang po kami para sa inyo. Kaya pag may kailangan po, sabihin niyo lang po sa amin through our SDO at agad-agad naman po namin aaksyonan ito. Sa mga schools naman natin, syempre sa ating mga principals na nandirito, maraming salamat sa oras ninyo. Alam ko pong busy rin kayo at kailangan nyo na rin pumasok sa school, kaya hindi ko na masyadong habaan ang aking mensahe. I trust that all the works and lahat ng mga activities natin sa school ay maayos. Pati yung galing sa LGU, karamihan sa mga schools natin may mga ginagawa ding infrastructure sa kasalukuyan, yung mga repairs, maintenance ng mga paaralan natin. More than half ng schools natin nagsisimula na po. May mga iba pa pong magsisimula na rin. At yung mga iba naman po ay to follow na rin, gaya ng mga electrical upgrading natin. And yung mga isa sa priorities natin for the remainder of this year hanggang early 2024. Pero karamihan may mga nagsisimula na po. Alam ko pong daming mga kailangan gawin. Nagdagdag pa kami dahil may mga distribution tayo ng kung ano-ano, gaya ng transportation allowance, yung malusog na batang Pasigueño na ongoing din po ngayon. Ongoing, pero pagkatapos nung sa canned goods, gatas at
vitamins, may parating pa tayong bigas. So meron pa tayong next batch na malusog na yung tranche 2 or tranche 2 ng ng malusog na batang Pasigenyo natin. Tapos bukod pa ron, alam ko rin po yung mga teachers natin nagtitimbang. Kasi kahapon nung Biyernes pala, nag-meeting din kami ng Nutrition Council natin. May representative din naman po kayo doon. Pag-usapan nga po na medyo nahihirapan din yung mga teachers natin, kaya yung mga nutritionist natin, nutritionist dietitians ng LGU ay tumutulong din po sa pagtitimbang sa ating mga paaralan. Pero yun po yung napaka-importante, hindi lang siya basta pagtimbang dahil gusto natin o wala lang, kundi napaka-importante na meron tayong baselines sa lahat ng ginagawa natin. Ika nga, data-driven governance ang gusto po natin. Hindi po yung dahil may naisip ang mayor, ay yun yung gagawin natin. O may idea ang council, at yun na yung ipapatupad natin. Hindi po. Gusto natin, meron tayong pinagbabasihan. Meron tayong datos, meron tayong ebidensya sa mga programa na dinidisenyo at iniimplementa po natin. Kaya napaka-importante itong ginagawa natin. Ito yung hindi natin nagawa nung panahon ng pandemya. Panahon ng pandemya, medyo kailangan natin manghula ng konti kasi hindi naman pwede tumigil yung programa natin. Yung MVP, doon na conceive yung idea during the pandemic. Sinimulan natin yan kasi hindi pwede yung face-to-face na feeding o in-school feeding program. Hindi, suspended muna. Pero ngayon, ay itingnan din namin kayo at base din sa datos na makukuha natin, ay tingnan natin, hindi porket may programa tayo, kailangan tuloy-tuloy yun. Tingnan natin, epektibo ba? Di ba? Alam ko si Sir VJ, may pag-aaral din po na ginawa doon. Sana ituloy natin yun, scale up pa natin, tingnan natin kung yung MVP ba natin ay nakakatulong talaga. Dapat ba i-shift na natin siya to school-based feeding program o pandagdag doon sa ginagawa ng nasyonal? Or baka naman maganda siya, baka naman epektibo siya. So pwede natin ituloy o i-scale up. So yan po yung direksyon natin sa school year na ito hanggang sa susunod na mga school year. Kailangan na tiyak tayo na epektibo at gumagana mga programa natin. Hindi ko masyadong habaan dahil baka late na po kayo at kailangan nyo na pong pumasok. Kaya sa atin po lahat, lalo na sa ating mga SDO officials, maraming salamat sa principals, teachers. Again, sa new teachers, congratulations po and welcome. Maraming salamat po sa inyo. Adjourn na po tayo. Bago pala tayo mag-adjourn, banabawi ko po ang adjournment natin dahil meron tayong oath of office para sa ating mga bagong guro. Ating new teachers, please raise your right hand and repeat after me. I state your name. Of state your school. Having been appointed to the position of, state your position. Hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others that I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations to our new teachers. Good morning po sa ating lahat. Adjourn na po tayo.